Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, guys. Sorry po, late na po ako ng late na po ako ng isang oras. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, sorry lang po doon sa late po for 1 hour kasi natutulog kasi yung pamangking ko. Kaya hinintay ko lang munang magising bago ako mag-live. Okay, Oli JJJ, hello po. Okay, so ano na po yan ha? Sa Lunes, so ibang discussion na po yan, yung graph na tapos translate into amplitude, periodic. Ang giving kasi ay nakagraph na, pero yung answer nyo, hanapin niyo amplitude, periodic, maximum, minimum, and anything else. Okay? Okay. Okay, our topic for today for the last of the graph of sine and cosine graph, phase shift and vertical shift. Okay? Okay na ba? Pasensya na po kayo, 1 hour na po ako late kasi natutulog kasi yung pamangkin ko. Okay? Pasensya na. Hindi ko naman pwede gisingin yun. Pagod yun. Okay? Engineer Yato, hello po. Engineer Nel pala. Okay. Wala na ba? Pakishare na po ng live, guys. Okay, game na tayo. Mga gaw tayo sa oras. Okay, hindi ibig sabihin nun, phase shift and vertical shift. Alas, general na po yan ng mga buong formula for the graph of sine and cosine. Kasi may phase shift siya at vertical shift, guys. Walang pangalan, hello. Pakishare na lang po ng live, guys. Okay, game na. So, nakikita mo, meron na silang phase shift. Ito yung letter C. Depende sa given to make sure na opposite na po yung mga sign, guys. Tapos yung vertical shift is the letter D. Yun yung pinakadulo. So halos general na po yung buo. Ito yung madalas to hinahanap ko sa mga student na nirequest sa akin habang ako nag-live. Okay? Game na tayo. Umpisahan ko na ba, guys? Pakashare ng live, guys. Sa Lunes, ipapatuloy natin yung cosine and sine, pero so given is the graph na. Papanoorin natin sa YouTube kasi hindi ako basta-basta magkakabali. Okay? Liam, hello po. So ito pa yung general formula for the graphing of sine and cosine. Sine ko na lang ha. So y is equal to a sine times bracket of b times the quantity of data plus c close parenthesis close bracket multiply by plus d. Ganun na rin. So, y is equal to a cosine b times b times data plus c times positive d or plus d. Okay? Hi, Rain. Hello, Jade. Parang natin malaman to, yung mga ABC na yan, may meaning. Ang A natin is amplitude. Kailangan naka-absolute value yan. Tapos yung periodic natin, 2 pi over B or 2 pi over absolute value of B. Depende sa libro. Ito yung sinundan ko. Tapos yung phase shift, Ash, hello po, hello po. Kay Shiniru. Tapos yung letter C natin is phase shift, data plus C is equal to 0 or in shortcut, C over B. Ito yung C natin, di ba? At yung B natin. Pero, meron to the point kasi, sa akin, hindi ko yung gagamitin yung C and B. Kapag yung halos kompleto lahat yung mga given is general information na, hindi ko to ginagamit kasi baka magkamali. So, but other given are not applicable. Ito yung nakaseries ha. Ito yun. So, mag-iiba yung sagot. So, kung bara, guys, medyo nakakalito. Kung i-compare natin tong mga to, so negative yan. Medyo mahirap. Ay, hindi translate. Hindi na kaya. So, yung ginawa ko, linear ko lang siya, guys. Ito. Yung vertical, natin. Phase shift natin. So, kailangan naka-linear ko siya. To equate the 0, to make sure na naka-linear siya. Pwede siya gamitin yung C over B kung nadududa kayo sa mga madadaling given. Kung A and B pwede na. Or yung meron siyang vertical shift.
Pero dito sa kompleto, parang hindi na po maging applicable kasi hindi naman lahat ganon. Ayan, lumitan na ako doon sa data plus c is equal to 0. So, yung vertical shift depende po sa movement. Sir Matuto, hello po. Okay, vertical shift plus amplitude tapos vertical shift minus amplitude. Okay? At yung axis, so yung nagiging ganito. Kasi yung panimula ay yung periodic, siya yung mag-umpisa. Yung given, yung pangalawa, ito yung gagamitin natin sagot natin for the axis. Siya yung magiging add or subtract depende sa sitwasyon ng pagkukumpute. Okay? Thank you sa pag-like ng live ko. Buliang Beglos. Okay. Periodic over 4. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung phrase shift po, hindi po lahat ang given ay not applicable. Katulad nito. So, ginawa ko, maglinya na lang ako. Hindi siya tatama. Okay? Okay, so magbibigay ulit ng another example. So, sine and cosine ulit guys. Pero, phrase shift na at vertical shift na. Iba na. May value of pi na tayo. Okay? Sige, screenshot nyo na lang. So, magbibigay po ako ng sagot dito. Mamaya natin sagutan to guys ha. Paka-share na lang po ng live guys. Bukas wala na po kuturo na kasi pahinga. Sa Lunes lang po tayo bumalik. Okay? Bakit ganon? Kasi mahaba to eh. Tsaka gahol na ako sa oras. Tsaka umuwi kasi yung kapatid ng asawa ng kapatid ko. Okay. Well, ganon. Ganon ako sa gahol ng oras. Okay? Okay, burahin ko muna to. Pag-aralin mo to mabuti, ha? Kailangan ng kailangan yan. At take note yung even and odd function, kailangan mo siya i-apply in the discussion of graphing of sine and cosine. Kailangan mo siya i-apply, okay? Pag-aralin natin mabuti yung even and odd function. Need lang po talaga yan. Hi, Tess. Hi, Lan. Game na. Okay. Dito muna tayo, guys. Sa next problem muna tayo. Okay. Ito yung ni-request galing to sa nagko-comments. Hindi ko alam anong name. Pero itong kabila na to, hindi ko kaya sagutan. So, ito lang talaga kaya ko. So, y is equal to cosine of the quantity of x plus value of phi. Close parenthesis plus 2. Okay, so halos kompleto na po yung ano niya, general formula niya. Ano yung A natin guys? Ang A natin is 1, ang B natin is, medyo mahirap lang po i-confuse kasi minsan doon po yung nasa labas yung kukunin natin. Minsan ito, nasa loob, pwede yan. Ito ng teacher nyo. So dito is the 1. Ang C natin is negative pi. From positive, change the sign, magiging negative pi. Minsan sa formula, yung D natin, plus K lang po. Tapos yung ano, what you call this? Nakalimutan ko na eh. Malilimutin kasi ako eh. Yung K plus, ano yan, yung sa, all about sa, sa quadratic functions, yung K, tapos, yung vertex, di ba? Alam mo yung vertex, di ba? Vertex form. Mag-cheese kasi yung ganito, iba itong discussion na to, guys. Lang. So, yung D natin ay 2 lang. Okay? So, alas kompleto na lahat. So, make to complete. So, amplitude. Ang amplitude natin, absolute value of 1 is equal to 1. Tapos yung periodic, or in the short, 2 pi over absolute value of the 1
And then simplify, di 2 pi lang. So, 1. So, 2 pi, or 360 degree. Kasi, 180 yung pi natin. Tandaan, kapag pi is 180 degree. Times 2, 60, 360 degrees. Okay? Ganun lang, kasimple. Okay. Lahat crossing kay natin. Nakumutan ko na yun. Wait lang. Meron ako sa lecture nito eh. Kaasaran. Hanapin ko nga to. May nakalimutan ko na. Isipin ko muna to. So, ito yung phrase shift. Ang phrase shift natin, yun yung pagagalawin natin. Pwede naman C over B, pero hindi lahat ang given. I-apply doon ay hindi natataman sa sagot natin. So, x plus phi, value of phi is equal to 0. So, papalabasin natin si positive phi to change the sign. So, transposition method. So, negative phi. Yun lang. So, since negative yan, to the left yan. To the left. Kasi negative, to the left. Kasi yung mga numbers na negative, na integers, or anything of the real numbers of negative, to the left po, okay? Gets? Tapos yung x-sales natin, ang x-sales. Ano formula for the x-sales? So, ano ba yon? So, periodic over 4. So, ano yung periodic natin? 2 pi, di ba? 2 pi over 4. Lowest term nito ng 2 over 4 is cancellation method. So, pi over 2. I, interval po yan. Yan. Interval po yan. Okay? Ganun lang siya. Pag periodic po lang pinag-uusapan, guys, 2 pi per 1 period, or nagkakaroon lang siya ng 5 key points. Okay? Per period lang po, ha? Ganun lang siya. Kadali. Ganun lang siya kadali. 5 key points lang po yan, guys. Yan. Si Rex Archive. Hello po, sir. Pwede kayo magtanong dito kung man nagkakamali sa computation ko. Okay? Okay. So, yung D is the domain natin is always, kasi pag cosine ng talaga, negative infinity, positive infinity, or real number. Pwede ganitong symbol na to. Pag nakakita ka ng symbol ng ganito, like this, real numbers yan, ha? Tapos yung R natin, since, may kulang pala ako dito. Nakalimutan pa yung vertical. So, ito yung vertical, vertical shift plus amplitude. Tapos vertical shift minus amplitude. Okay? Tandaan, kapag may vertical shift, may aangat, may aangat, may paatras, depende sa movement, okay? Depende sa given. Kasi amplitude natin is 1. So, vertical is 2 plus 1. 2 minus 1. Ilan? 3 at 1. So, since ano yan, sa number line natin, since positive yan natural number yan. So, mauna ang open bracket 1, 3, close bracket. Or yung inequality such that y is the 1, such the y is the 1, such the y is the 1 is less than or equal to y is less than or equal to 3. Close bracket. Yan. Rex Archive, ano na? Oh, yan. That's it. Kung gusto mo naman talaga ipag-combine, guys, ganito. What do you call this? Wait lang. Wala pa tayong maximum nito. Ano yung PS natin? Phrase shift. Yung periodic natin, yung periodic. Ano yung phrase shift natin?
negative pi, at tapos yung periodic natin is plus 2 pi. So, simplify, siya yung magiging kadulo lang po namang meaning ng x-axis. Hindi naman yung x-axis kasi may mga vertical trace na. So, magiging pi na lang. Yun. Or kaya, discardin mo na lang po yung 2 pi niya. Hati-hatiin na lang. Pwede kayo mamili, okay? Ganun lang kasimple. Meron na tayong domain and range. Mamaya na po yung graph na yan. Ito na po, di ba? May tanong dito, guys. Ray J. Ferbian. Hello po. To the left lang po yan, ha? Hindi naman kasi pwede magiging C over B yan kasi hindi naman. Yun lang. Sige, try natin. Yung friendship natin eh. C over B, ano ba yung C natin is negative pi over yung 1. Okay naman shortcut, pero hindi lahat ng ganon. Nagkakataon is hindi siya tatama. Alas pares lang siya. Yun, that's it. Yan. Okay na ba? Yung nakano na. So, yan na natin to. Mag-wrap na muna tayo, guys. Ayan na to. Okay, ang given is y is equal to cosine multiply by quantity of x plus value of y close parenthesis plus 2. Okay, so halos kompleto na po. Naging general na po yung mga equation natin. May A na, may B na, may C na, at may D na. Okay? Paano mag-drop? Wala naman. Meron mo po tayong ano natin. Saan na ba ako? Nanginip ba ako? Yan. Okay. Okay, so yan. So, drop muna tayo ng Cartesian plane. So, 3 po ito yan. Pero uurong natin kasi gawa sa labas, guys. Continue natin. So, since ano yan, to the left kasi yung friendship natin, at yung negative pi kasi nasa labas siya. Kasi to the left po. Tapos yung pangalawa ay negative pi over negative 5 halves. Kasi nasa labas eh. So, yun yung magiging itsura natin for today. Yan. Tapos nun, 0. Tapos nun ay 5 halves. Tapos nun ay 5. Tapos nun, 3, 5 halves. So, kung gusto niyo dagdagan, ano mag-given natin? 5 over 2. Or gawin natin mga numbers na lang. So, 1 half plus 3 halves is 4 over 2 or 2 na lang. So, ano to? So, 2 lang to. 2 pi na. Gets? Yun lang. Kumusta? Ayos lang naman. Okay naman pakiramdam ko, buko pi. Lagi sa pag-like ng like, guys. So, paano? Ito yung given, yung periodic natin, which is the 2 pi. Pwede naman yung 2 pi. Kalahati ng 2 pi is pi. Kalahati ng pi is 5 halves. Kung gusto mo talaga ng pangatlo, add mo to. Parang let's say 1 half plus 1, hindi 3 halves yun. Babalikan mo yung mga dissimilar fraction of addition. Paano ito kinukuha? Kasi siya yung magiging, ang ano natin, yung friendship natin is negative pi. To the left po kasi nasa kaliwa. Etong negative 1, ang sales natin is plus 1 and 1 half or pi over 2. So, pwede mo siyang, butterfly process. So, bahala kayo. So, yan. 2 divided by 1 is 2. Times next, negative 2. Plus 1, hindi negative 1 over 2. Di 5 over 2. So, ganun lang, kasimple. That's it. So, since may plus 2 yan, aangat din yan. So, dito muna yung 1. Sulatan ko muna to. So, 2,
So, ito yung 1, di ba? Ito yung given, di ba? Yung vertical shift natin. Ito. Tapos, ito yung 3. Yan. Ganito, kasi kung ano yung vertical shift ng given nyo, tapos yung ano nyo, amplitude nyo isa, aangat lang ng isang beses. Bababa lang siya ng isang beses. Or kaya pag tinamad ka mag-diskarte, vertical shift plus amplitude, tapos vertical shift minus amplitude. Okay, ganun lang kasimple. Wala po magaganap yung intercept ha. So yan, since ano yung magiging given natin will be the since cosine niya, si cosine kasi, Bajorquin cosine, kung ano yung umpisa ng amplitude, yun yung mag-umpisa. Ay since vertical po yung plus 2, so plus 2 po tayo, mamimili ka sa 3 at 1. Since positive yan, 3 lang kasi yung magiging umpisa kasi siya yung po yung magiging mataas, okay? So, dito, right here. Tapos nun, dito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Tuloy-tuloy yan. Yan lang. That's it. So, pa-wave po siya. So, like this. So, yan. Yeah. Pwede ipagpatuloy dito yan. Yan. Ito na yung itsura natin for the cosine times x plus 5 plus 2. That's it. Paki-share ng live guys ha. Ay, nandito si syntax errors yan. Ito si... So, na to si Sir AJ. Yan. Okay, so maximum natin, hindi kayo basta-basta huhula lang. So, meron po tayong maximum. May maximum sa una, may maximum sa pangalawa. So, ito yung pinakaunahin yung kukunin natin. So, since ito, maximum yan, ang maximum natin will be the negative 5, 3. Tapos, yung minimum, siya yung pinakamababa, minimum. Ang minimum na natin marami is isa, dalawa. So, ito yung kukunin natin. So, minimum natin is 0 and negative 1. 0 kasi yung x-axis, negative 1 yung y-coordinate. Okay, y-axis. Okay? Or y-coordinate in other, bahala kayo. Okay, yun na yung itsura. So, may tanong po kayo dito. Kung check nyo na kung mali. Sa mga hindi nakakalam, paano ito kinukuha? Ganito. Kapag kasi yung, guys, yung pi natin, yung given natin yung pi natin. Ilan yan? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yan? So, 5 key points yan kaya lang, kung sumusobra kasi yung given, tuloy-tuloy lang naman. Ito yan. Nagkakaroon lang siya ng 5 key points isang period. Kasi isang period, isang ikot lang ba? 360 degree yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang yan. O, di ba, dagdagan mo para magiging 5, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, ganyan lang siya, broken. Pwede mo siyang hindi lagyan, depende sa teacher nyo, or pwede lagyan, or hindi na, guys. May tanong kayo dito. May tanong po kayo dito. Any questions, Drew? Nagets yung tinuturo ko? Ipopost ko po yan sa YouTube. Kung hindi nyo napapanood yung mga previous live ko, ha? Ano, Drew? Naintindihan? Kompleto na po lahat yan? Okay, screenshot na. Ma'am, bakit walang intercept? Wala siyang intercept kasi gawa ng vertical yan. Kung wala yung vertical traces, magtatamaan lang po talaga ng pinaka-eksakto na x-coordinate natin, like this. Siya yung magiging intercept natin. Hindi ko po nasimulan eh. Sige, wala. Sa mga kapapasok lang, sige, repeat after me. Okay. So, from the start, ito po yun, is the y cosine times the quantity of x plus 5, value of 5. Close parenthesis plus 2. Ang A natin, sige, para makikita nito mga audience, ito yung amplitude natin, which is the A, diba? 1. Tapos yung B natin is 1.
Tapos yung C natin is, change the sign yung mga letter C natin. Di ba, positive yan, magiging negative 5. Tapos hindi natin. Ilang. Amplitude is the A. Absolute value of 1 is 1. Ang B natin is the periodic. Susulat ko na nga to. Ang periodic natin, yung B natin is 2 pi over absolute value of B. So, absolute value of B is 1. Simplify. So, magiging 2 pi or pag nag-translate into degree, 360 degree. 1 period / 5 key points. Yung mga taglilimang values of x coordinate natin. Phase shift, ito yung phase shift guys, di ba? X plus pi is equal to 0, equate the 0 para malaman yung sagot. So, since negative pa yan, to the left, kaliwa, papunta sa kaliwa. Gets? Ang exercise natin ganito, kapag gagawa ka ng mga values of x coordinate, ito yung magiging mag-a-add. Ba't po naging negative yung zeros po ba yun? Hindi po, panibagong formula for the, for the phase shift. Kaya lang hindi lahat na nagkataon ng C over B ay hindi po i-apply sa ibang given para hindi matatamaan ko. Hindi po, formula yung for the phase shift C over B, pero hindi lahat ng ganon natatamaan sa answer. So, wala lang, share ko lang. Kung hindi po kayo tatama dito sa ganyan, mag-ganyan na lang po kayo. X plus pi is equal to 0. Formula yung for the phase shift C over B. Kasi ang C natin is negative pi over yung B natin is 1. So, halos tumama naman. Pares naman yan. Shortcut lang po yan for the phase shift natin which is a C over B. Formula yan So, balik muna tayo sa exercise, guys. Ang exercise, siya yung magiging interval or yung pinakaunahan ng given ng x coordinate. Halimbawa, ito yung panimula. Ito yung magsisimula. 5, value of 5 over 2 plus value of 5 over 2. Or sabihin nyo na, 1 half plus 1 half para makuha mo yung pangatlo. Ay, para makuha yung pangalawa. So, ito yung domain and range. Palagi naman pag domain kasi ang cosine, negative infinity, positive infinity, or real numbers na lang, letter R. Tapos yung range natin, since may vertical shape, ito yung sagot na, ito yung sagot ko. So, yung mga vertical shape natin, itong formula. Vertical shape, ito, plus amplitude. Compute mo, tapos vertical shape minus amplitude. Yan. Kahit may negative yung amplitude, huwag niyo papakalaman yung negative sign. Number lang pupunin niyo sa amplitude, para is amplitude. Yun lang. So, since yung range natin, naka-vertical shape po, ang mauuna yung 1 kasi kung titignan niyo yung number line ng natural number or positive integers, mauunang 1 bago ang 3. So, open bracket 1, comma 3, close bracket. Or yung inequality, such the y is the 1 is less than or equal to y is less than or equal to 3. Bakit less than to equal? Kasi included po siya. Kasi naka-close circle po siya. Ganun lang siya. Ano pa yung PS na yan? Phase shift plus, combine lang. Yung periodic. So, phase shift plus periodic. Siya yung magiging hulihan ng sagot natin kung tatama siya. Ganito paliwanag yan. Sa mga hindi na kaya marunong makaintindi, gumagawa na tayo ng mga given natin guys, di ba? Lapit sa camera, Miriam. Paano ba kinukuha ang x-coordinate natin? Ganito. Since, ang interval natin ng x-cells natin is 5 over 2. Ito yung panimula natin. Since, ang problema nga lang, ang phase shift natin to the left means the negative 5 to the left. Ito yun, negative 5 to the left. Nasa labas na po yan kasi negative na po yan. So, quadrant 2 po to. Ito yun. Nagets? Makinig mabuti guys. Negative 5. Paano ba kinukuha ang negative 5 over 2? Kaya kasi nasabi ko sa inyo, kung ano pa yung pinaka-unahan ng ng phase shift natin, yung mauuna. So, phase shift plus yung x6. So, isipin nyo na, negative 1 plus 1 half, magiging negative 1 half or negative 5 over 2.
Sagot dito, negative 5/2 or negative 1/2 plus 1/2, 0 kasi negative. 0 plus x6, which is the 5/2, or 0 plus 1/2 will be the 5. Okay? Tama ba? Nakuha? So, parang may mali ata to siguro. Wait lang. 5 ba to? Double check ko nga, parang nag-trust issue ako dito. 0 plus 1/2. Tama, 1/2 nga. Sira ulo talaga. 0 plus any number, we did the any number of sag. Curious lang Okay, 1/2 plus 1/2 is the 5, diba? Or 1. 1 plus 1/2 is 3. 3/2 or 3. 5/2. Kailangan balikan mo yung dissimilar fraction of addition o subtraction. Kasi kailangan mahalaga talaga yung mga basic math kasi nakakalimutan na yung mga basic math. Nagbablanko na lang tayo. Tapos 3/2 plus 1/2 is 2/5. So, pwede madagdagan trip niyo kung gusto niyo pagpatuloy. Go lang. Basta make sure yung mga kada values of x coordinate natin, kailangan tagli-5 ang mga values natin. Sa 2, 3, 4, 5, tapos broken line. Pwede naman hindi lagyan. Depende sa tinuturo ng teacher niyo. Okay, ito yung maximum siya yung magiging mataas. Yung pinakatuktok ng bundok. Marami naman po ng mundo natin. 1, 2. And kung ano yung mauuna, yung kukunan ng maximum natin. So, negative 5, 3. At yung minimum natin, yung pinakamababa, marami naman minimum dito So, 1, 2. So, ito yung unahan, ito yung kukunin natin. So, 0, negative 1. Ganun lang kasimple. Ano na gets? Drew? But negative 1? Sandali. Ayun nga, no? Sorry, patawarin niyo ako. Wrong writing. Pasensya na sa writing, sir. Buti nakita mo. Okay. 1 lang po yan, sir, na mali lang yung writing. Ulitin ko, yung minimum natin, siya yung magiging mababa. Bundok natin papaliktad. May pangalawang bundok dito, ma'am. Kung ano yung unahan, ay yung kukunin. So, kung ano yung una, yun yung mauna. Yun nakasabihan. Kung ano yung mauna, yun ang mauna. Kung ano yung mauna, yung kukunin. Ganun lang yun. Gets? Okay. Obote, may mali ako dito, guys. Pakishare yung screenshot niyo lang. Screenshot niyo na lang for the another example, guys. Buta na panood ni Sir's archive daw. Halaka. Sige, screenshot. Sorry, nagkamali lang. Mahirap maging perfect, no? Solve ko dito. Pangalawa yung example natin yung nasa sa introduction, guys. Paki-share na lang po ng aking live, guys. Yun lang. Ginawa ko lang tuta Nilalandi yung tuta ko 1 month out lang kasi yung tuta. Kailangan maboxing kasi yung tuta ko. Mga 3 months na. Since may booster na po ako, may talab na po ang aking booster. Kahit nakagat ako, okay naman. Hindi naman kailangan magpaturok. So, kailangan lampas ka ng 3 months, magpapaturok ulit ng booster. Ganun talaga. Kasi mapahama kayo. Ang rabies ay, alam mo na yun. Okay, now there's sample, guys. Yun lang. Okay, na there's sample muna tayo, guys. Ito. Okay. So, pangkalawang example po, guys, Ito na kinumpute natin kung sino ka man na nagko-compute. Post ko na po yan later, Si Drew, okay. Okay, panibagong given na naman. So, y is equal to, ito medyo mahirap lang itong i-compute, Sine bracket of the negative 4
times the quantity of x minus 60 daw. Nakita ko lang to sa YouTube eh. Hirap to sagutan ha, promise. Plus 2. Yan. Paano to kinukompute to? Mahirap yan kasi may mga letters yan. Wala yung pi yan. Ito medyo nahihirapan din ako mag-compute kasi maglalakdam kasi yung mga values, yung na whole number at yung pi value ay dikit lang. So malalaman natin mamaya guys. So halos kompleto lahat ang mga generic formula, ang mga letters, yung sa generic formula itong mga to. So A natin is 1. So medyo mahirap yung B natin. Since yung B natin, minsan nakasingit yan, kasi yung formula for the general formula na kailangan sundan eh. So, yung B natin is negative 4. Minsan, yung 1 kasi naka-allocate, kasi factor out nito eh, naka-factor out na eh, already out of factor na. Tapos yung C natin, babaguhin natin yung C, negative yan, magiging positive 60 lang o 60 na lang. Tapos yung D natin is 2. Ganun lang. Nakalimutan ko na sa sa quadratic function ang tawag dun eh. K plus yung H, ayun, naalala ko na. Pag H yan, kunwari, minsan to the point, yung may napapanood ko sa YouTube, A sin times the B the quantity of data plus imbes na C, sa ibang libro kasi, binago nila yung letters para hindi gumaya. Pero yung choice, pares lang naman. At yung H, tapos plus K. Kasi imbes na, D, K. Sa ibang libro yan, pero yung procedure, same lang naman. Bakit ganito? Kasi marami kasi yung mga libro na iniiba-iba nila yung mga letters. Para hindi gumaya. Yun lang. So, amplitude natin guys, ay absolute value of the 1. Ilan? 1. Ito yun ang letter A, ha? Tapos ang B natin is the periodic. So, 2 pi over absolute value ng anong B natin, negative 4, di ba? Sa matic, kasi kailangan pag absolute value, matic talaga, positive po talaga yun. Meron yung mga from the point na sa ibang libro, hindi nilalagay yung absolute value. Sa akin, nilalagay ko kasi paano pag may negative 4? Matic lang po talaga yun. Negative, pero mali yan sa goso. Naglalagay kasi ako ng absolute value para matic, positive po talaga. So, 2 pi over 4. Lowest term for 2 over 4. Ilan? Pi over 2. Or, yan na naman tayo, Marian. Or, tinatawag na 90 degree. Kasi 180 over 2. 18 divided by 2 is 9. Tapos, bring down 0. So, 90 degree. Ilan? Ay, good afternoon po, Ribbon. Nakapasok ko rin ulit. Pakashare na lang ang aking live, guys. Thank you sa pag-follow. Ganda ng ang ganda ng profile picture mo. Ribbon, kung nanonood ka man, walang pangalan eh. Okay, yung letter C natin. Eto, para mas mahirap lang ito i-compare eh. Parang ang hirap eh. Ang letter C natin is the phrase shape. Eto, pagkagalawin natin. Wag na to. Ano tayo pakailam yan. Minsan to the point, pag ginano mo siya, matik, minultiply mo, sasama to, kaya lang ito ipapakalaman natin. So, x minus 60 is equal to 0. Equate the 0, use the linear equation. Transposition ng AP, bahala kayo sa buhay nyo. So, from negative 60, transposition sa kaliwa, hindi kabila. Ano ba yung kabila? Kabila ba? From the word kabila. Ano yung kabila? From the word kabila. Nick po ang name ko. Hi Nick. Hello po. Ano yung ibig sabihin ng kabila? Comment down below. Ano yung ibig sabihin ng kabila? Kabilang kanto, kabilang kanto. Ay, hindi ko sinasabi yung kabila. So, transpose yung negative 60 sa 60 sa kanan. Ano yung ibig sabihin ng kabila? Hindi ako expert pagdating sa Pilipino. Yan. Ito na yung magiging phrase shape natin. Or, kung tignan natin, C over B, hindi yung mag-a-apply. So,
Ayan nga, sinasabi ko sa inyo, not of the applicable sa lahat ng given ay hindi po tatama dito. So, try natin. Itong C natin, B natin wala. So, ayaw. Wala. Hindi siya pareho. I-abray natin to. Okay? So, yan na. So, ito yung letter D natin is the vertical shift plus amplitude. Vertical shift minus amplitude. Ganun lang. Kung tamad lang po kayo mag-adjust. Aangat, bababa, magganyan ka na lang po kayo kung nagmamadali ka. Vertical shift natin is 2 plus amplitude natin is 1. 2 minus 1. Ilan? 3, 1. Yan na. That's it. Tapos yung exhales natin, ano pa yung exhales natin, di ba? Kailangan yun eh. Exhales. Ang exhales natin, guys, P over 4. Periodic ka, 5 over 2 all over 4. Pag sinimplify via algebraic computation, resupo ka lang 4 over 1 is 1/4. Yun na. 5 over 8. 5 over 8. So, sagot dito will be the 5 over 8. Yan. Ayan po. Gets? Ma'am, saan kinukuha ang 5 over 8? Ganito. Value ng periodic natin is 5 over 2. All over 4. Division of fraction niya na. Kung marunong po kayo, balikan yung basic math nyo. Pag hindi nyo kasi naalala. Reciprocal of 4 over 1 is flip lang 1/4. Then simplify. Numerator, denominator, or multiply by numerator and multiply by denominator. Napakadali. Since wala naman lowest time, final answer na to. Then, ano bang i-ano natin to? Kompleto na ba? Are you sure? Kasi, pag ganyan ang notice nito, ang priority ay sine times quantity of dx minus d plus t. Kasi napapaloob lang po yung pagitan ng friendship natin, di ba? Ganun lang yun. Sige, kompleto ko ba? Parang wala na, di ba? Ay, teka, parang may kulang eh. Friendship, ang friendship natin, 2. Ay, mali. Ang friendship natin is 60. Ipag-plus mo yung periodic natin, which is the 5 over 2. Wala na. Ito na yung magiging ano yan. Ito yung magiging sagot natin. Simplify na po ito. Kasi hindi naman pwede i-compute niya. Mahirap yan. Kasi may kung walang payat as naka-number, i-simplify yan by using the LCD. Kung talagang naka-dissimilar fraction yan. Okay? Gets? Sige, kopyahin mo na yung mga given, ha? May tanong kayo dito, pwede kayo magtanong sa mga hindi nakagets or kakapasok lang ng live. Medyo mahirap lang itong yung mga yan, ha? Mas ginusto lang yung intergal kasi yung mga engineering student, ang dami daw talaga nagpaparequest ng intergal, eh. Siguro si Rex Archive, nagla-live siya ng intergals kasi siya yung nagiging master, tsaka engineering graduate po siya. At license, abi po siya. Yun. That's it. Yan, ito. Okay na, wala na questions. Lipat na ako sa kabila. Okay. So, writing up here, y is equal to sine of the bracket of the negative 4 times the quantity of x minus 60. Close parenthesis, close bracket, plus 2. Okay, gagawa na naman po tayo ng graph, Mary Ann. Makinig ka. Ito, medyo mahirap lang to, ha. Since yung friendship natin to the right yan. Nakalimutan ko lang po yung procedure. So, to the right po itong friendship. So, to the right kasi positive siya. Pag may negative, to the left. Kasi ang kada friendship natin yung value. Yung mga values of x-coordinate natin papunta sa kanan. Okay, graph na tayo.
Okay. So, like this. So, gagawin po tayo ng vertical shift plus amplitude. Since positive, hanggang 1 muna tayo. So, let me remind you, ito yung 1, 2, at 3. Okay, ito pa yung 2 natin. So, blah, blah, blah. Kung broken line ka, para hindi ka malampas. At yung 3. 1, 2, 3. So, yan, 3. Yan, ito pa yung 1 natin, like this. Yan. Gagawa naman po tayo ng, hi Jasper, gagawa po tayo ng mga values of the x-coordinate or x-axis natin. Para may laman naman dito. So, yung initial, ang magiging initial natin, yung x-axis natin. Ano ba yung initial natin? Yung kinumbine natin yung price sheet plus yung x-axis natin. Since medyo to the point, parang nahihirapan ako, dito muna. So, 60 plus yung price sheet plus yung x-axis natin, which is the pi, value of 5 over 8. Tapos dito, lakayan natin. Ilan? 60 plus 5 over 4. Sa bakit kinukuha nito, mamaya papaliwanag ko na lang. Tapos nun, 60 plus 5 halves. Tapos, 60 plus 5 over 8. Parang may kulang. 1, 2, 3, 4. Kulang pa eh. Tapos, 60. Sige, ikukulang ko ba to? So, 60. So, 60 plus 5 over 8. Plus, yung natin, yung x6 natin, which is the 5 over 8. Or gawin natin yung fractions. Wala tayo pakialam daw, hindi ko yung sasama. So, 5 over 8 plus 1 over 8. 6 over 8, lowest term yan, divisible by 2. Or kaya kung wala GCF, balikan nyo. So, divisible by 2. 3 over 4. So, 3/4 niya. Plus 3, 5 over 4. Di kita. Kita niyo ba? Yan. Ganito lang. Since ito yung phrase, ito pa yung phrase sheet natin, plus yung sales natin, x-sales natin. Tapos yung kinompute natin yung sagot natin, yung answer, ito yung answer. Ganun lang, ito yung answer plus x6, ito yun. Para makuha mo to sagot to plus x6 yung sagot natin. Ayun para magagawa. Kailangan make sure, balikan niyo yung mga dissimilar fraction or yung else lowest term, else GCM, GCF, or anything else. Okay. Yun lang. Ano magagawin? So, ito yung 1, yung vertical shift natin minus amplitude. Yung 1. Ito yung totoong vertical shift at yung aangat, which is the 3. Ganito ang logic yan. Ito yung vertical shift natin, aangat pataas kasi 1 lang siya. So, 1. Tapos, bababa siya isang beses. Ganun lang. Parang logic lang. Parang, tinatamad ka mag-compute. Okay? So, since ito, graph na natin itong mga to. Sign niya, pag sign niya na, kaso, ito, ang priority, vertical shift, di ba? Wait lang. Okay. Vertical shift natin. So, dito, right here. Yeah. Mama mia. Asan na ba? Okay. So, mag-graph natin yung ng sign, guys. Sign pala to eh. No? Pababa kasi eh. Yan. So, ibig sabihin, guys. Ito na yun, guys. Yan.
Parang hirap na naman mag-drawing nito eh. Yan, dito. Mahirap mag-drawing nito. Teka lang, parang may mali ako dito. Oh, di yan. Sabi ko sa inyo eh. Ayan, ulitin natin. Dito yata. Yan. Yan. Pag ganun yan. Right here. Yan. Ito yung bundok natin, guys. Yun lang. That's all. As nanonood yata si Sir Archive. Si Rix Archive. At si Sir AJ. Si Syntax Errol. Okay, may tanong po kayo dito. Pwede kayo magtanong. So, kung tatanungin, parang may kulang. Ito yung domain. Alagyan na lang to. Wala naman pinagbago si domain, di ba? Tandaan kapag domain, signing cosine, ito na rin yun. Alam naman pinagbago. Ang pinagbago lang, depende sa sitwasyon ng given. Since vertical, shift natin, sinugot natin yung vertical shift natin. Open bracket 1 and comma 3. Close bracket or inequality. Ay, sorry. Less than or equal to y less than or equal to 3. Yeah, okay na. Okay, maximum. Siya yung mataas. May ma-maximum ba? Ito. Ang maximum natin is 60 plus 5 over 2, 3. At yung minimum natin, yung pinakamababa, since madami mababa ito eh. Ito. So, 60 plus 5 over 8, 1. Ito na po. Ito na magiging sagot natin. Wala na po tayo intercept kasi lumagpas na tayo doon, umangat na kasi gawa ng vertical shift. Okay, may tanong kayo dito? Pwede kayo magtanong? Wala na? Okay, screenshot for pangalawang questions. Yan. Screenshot. Screenshot na. May magtanong po kayo dito. Sa kayo nalito, pwede niyo ituro. Kung hindi niyo na-gets, pwede kayo magtanong sa akin or mag-comment down below dyan sa comment section. Medyo mahirap lang to Parang hindi na yata balik ko dito. Ayusin ko muna yung bundok ko. Hindi yung bundok. Kaya, yan. Di ba in degree ang 60? Okay, wait lang. 60 ba? 180 degree over 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 80. 9. 90 po yan. 90 degree po yan. Hindi po yung 60. Hindi. Alin ba? 60 degree? 90 po yan, Sir Rix Archive. Kasi pi over 2, pinapaalala ko lang kung ayaw nilang radian, convert into degree mode. 180 over 2 is 90 degree. 90 degree po yan. Ang 60 tinutukoy ko, sir, ay galing po sa letter C. Eto yan. Sa letter C po yan. Change the sign, okay? Letter C, hindi po yan naka-degree, sir. Hindi po. Friendship ang tawag dyan, sir. 60 po to. Ilang. Akala nga naka-degree yan? Naka-region yan? Well, alam mo ba naka-degree? Parang hinano ko yata sa mathway. Tingin ko, wait lang. Wala na yung nakalagay ko sa
Wala yata degree nito eh. Tatanong ko muna sa AI. Hindi po yung naka-radian. Ang naka-radian lang po. Wala. Degree ata siguro. Tignan ko muna sa mathway. Okay, wait lang. Wala akong cellphone. Oh, inis. Teka lang, wala akong cellphone. Nasa kapatid ko yung cellphone ko eh. Syntax error. Ang alam ko lang yung friendship na hindi po siya naka-degree. Numbers lang po talaga yan. Minsan yung friendship natin naka-radian. Hindi naman natin matutukoy kung degree yan. Sige, wala kasi ako cellphone. Okay. Kasi yung degree yan, need mo muna i-convert into radian. Ayoko na. So ko natin. Charot lang. Sige, hanapin ko yung cellphone. Wait lang ha. Sige, wait lang po. Google. Para make sure. Make sure po tayo. Ba naman to, maraming question and answer. Iko-convert ba to? Okay, nahin ko na nalaman na. Hindi ko alam. Sige. Try natin mag-Google. Okay, so, Gemini. Natataman lang pa ako ni syntax error lah. Kwento mo na kayo. Ayaw. So, kailangan daw naka-gradient tong friendship. Sana ba talaga nanalo sa quiz B? Hindi ko lang napansin yung sinasabi ko kasi busy ako eh. Busy. So, why? Ano ba yan? Sa cellphone ko. Y is equal to sine bracket. Sabi nga nung TL namin, Ay, sorry, 16. Ang bastos naman yung 69. Ano ba inisip mo, Ali? Namali yung keyboard ko, guys, oh. Yes. Wala kang naka-radiant 10. Saglit lang po, Alex Archive, tingnan natin. Analysis. May mali ba ako dito sa graph na to? Ulitin natin, Sir Archive. Medyo mahirap lang to, ah. Okay, tignan natin. Ay, oo nga, tama po kayo. Palapakan natin si Sir Archive. $60, tama po kayo. Sorry, nagkamali lang. Wala naman nakalagay dito. Sige, tignan natin, sir, kung i-compare natin. Kasi, ito eh. Friendship, 60°. Kailangan naka-radian, sir. Sige, i-radian natin yung 60°. Pasensya na, ha? Tao lang. Balik mo na tayo dito. Di ko alam, ha? Sa mathway ko tinitignan niya. So, 60° daw kailangan daw. So, kung ayaw nito, kailangan naka-radian. So, 60° times 5 over 180°. Ay, parang mali. Tama ba? Ayan. 65 over 180°. Cancel out yung 0. 6, 8, 81 yan. Yung 60 na yan, magiging ano na to. So, anyway, is x equal to 5 over 2. To the left. To the right. Yakan, naka-radian na. Okay na. Pwede naman yan, sir. Okay, kung titignan natin exercise natin, pwede mo siyang i-combine, sir. Tama po kayo kasi ayaw nila ng mga radian kasi allergic na ako din eh. Asa na ba ako? Friendship. Periodic. Okay, try natin. Yung friendship natin is 5 over 3 plus me yung 5 over 2. Ano na yan eh? LCD natin, 2, 4, 6. 6 yan. Kasi 2 times 2. Pero hindi nangyayari yung technique is hindi yung nagiging totoo. Hindi lahat.
Kasi least common denominator ng 2 at 3 natin is 6 kasi 3, 6 at 2, 4, 6. So, 6 divided by 3, 2 times pi is 2 pi. Plus 6 divided by 2, 2 power 6 tatlo. Times pi is 3 pi. Ilan? 5 over 6. Yan. Ayun yung magiging ano natin, pinakadulo natin. Ilan bang cycle nito? Buti pinaalala mo, Sir Archive. 1, 2, 3, 4, 5. So, tigil na tayo isang cycle lang naman. Okay, yan. Buti, gumuna lang ako sa Google. Pag hindi, payayin pa ako. Kung naka-Radianyas, ang tinatanong, sa mga masaselan, sa teacher nyo, ayaw nila naka-degree, gusto nila naka-radian. Kasi matik talaga, madalas tinuturo, naka-radian. So, hirap naman to baguhin, sir. Saan na ba ako? Initial kasi is 5 over 8, no? Bago na naman ang ito, tinatamad lang talaga ako. Sige, dito na lang po ako. Babukayin ko na lang. So, ang initial na 5 over 8, pre-shift natin is 5 over 3 na lang. Pa-plus mo yung excess natin. 5 over 8. Mahirap na naman tayo mag-ganyan. Least common denominator, 3, 6, 9, 12, 18, 24. So, ula ko 24 to. So, 8, 12. So, 8, 16, 24. So, 24. 24 divided by 3. 3 times 8, 24. 27. So, 24 divided by 3 is 8 times 1 is 8. 24 divided by 8, 3. Edi, 3. Ilan na? 11 over 24. Ang hirap niyan. So, 11 pi over 24. May tanong. Ano ba pinagkaiba ng degree at radian? Kasi pag degree po yan, guys, ang degree po kasi, meron po siyang degree symbol. Meron siyang degree symbol. At yung isang rad ay 360 po yan, ang isang rad. Ang rad po kasi is the radian, guys. Is the radian. Yung nakakita ka ng pi, or rad ang tawag doon, rad. Kaya kailangan yung sibulya will be the value of pi, yun lang. Pag 1 rad lang po yan is 300, hindi pala yun ang tinutukay natin. So, pag 360 degree po yan, nakalimutan ko yung concept nito eh. So, 360 degree, 25 po yan. Yan. Okay, yun lang. That's all. Hoy, nandito po si syntax error. Ayan po, syntax error. Pag kinonvert mo to, ang rad lang kasi nakalimutan ko yung rad, may concept yan eh. Sa next topics ko na lang, ano pinagkaiba ng degree at radian? Nagpunta lang ko, isang ikot lang po kasi ng 2 pi, 360 degree yun lang. May nakakita ka ng symbol nito, tawag dyan degree. Degree symbol, okay. Hirap mo naman, kaya wala kayo mag-convert nito. Ay, kahit ano dyan, kung ayaw ng ganito, pwede mag-ganyan. Yun lang. That is. Tama na ba yung sagot ko, Risk Archive? O may mali pa ako? Double check na natin itong mga to. Eh, na kayo na bahala mag-adjust nito. Saan ba nakuha ang pi over 3? Ganito, asan na ba ako? Yung phase shift natin, yung radian, yung 60 degree, ay pi over 3. Sige, ako na nga mag-adjust, ako pa yung naging tamad. 11 over 24 plus 1/8. Hirap eh. So,
8, 16, 24. Kasi 3 times 8 is 24. So, 8. Least common, hindi naman pwede ang 24. So, 8, 24. 24 yung magiging mataas kasi. Siya yung mababa eh. 24, 11 yan, di ba? Plus, papahirapan ako dito sa sarili ko. 3. 14 over 24, divisible by 2 siguro, right? Siguro mga 7. 7 times 2 is 14 tapos. 12. 7 pi over 12. Ayoko na magpaliwanag. Dito, tama ba? Diba naman to? 7 over 12 plus 1, 8. 8, 16. Hindi naman deklara ang 12 dito. So, mag-LCD ka pa. So, 12, 24. 8, 16, 24. So, 12, 24. So, eto. So, 8, 16, 24. Kasi, 3 times 8 is 24. Eto, 36. Eto, 12, 24. 24 talaga. Yan, LCD natin. Babalikan niyo yung LCD. Meron akong sa video sa YouTube channel ko. Panoorin mo na lang. 24 divided by 12 is 2. Times 7 is 14. Si syntax error daw mag-explain, ma'am. Syntax error, mag-explain ka daw, Sir AJ. 24 divided by 8. 3 times 1 is 3. 17 over 24. May maglo-lowest term pa ba? Since yung 17 is the prime number, di ba? Tama ba? 17 is the prime number. So, ito naman yung magiging sagot natin. 17 pi over 24. Ito naman, hihirapan na naman ako magsagot nito. 17 over 24 plus 1, 8. 24, 8, 16, 24, 24 talaga. Manual po 17, back. So, 3. 20 over 24, lowest, ano yan, divisible by 2. From 2 and 0, ay, hindi yan, yung definition ng divisible by 2 is the even number of the 2, 4, 6, and 0. Okay. So, ano na to? So, 10 and 1. Meron pa. Siguro 4 to, no? 4. So, 4 yan. So, 5 yan over 6. 5 over 6 to. So, 5 over 6. Yan. Kinumbert ko na. Tama ba? 5 times 4 is 20. Hindi pala. 5 times 4 is 20. 6 times 4 is 24. Okay na, tama na. That's it. Analyze sample muna tayo, guys, ha. Screenshot niya. Inano ko lang tong conversation na nasa sakat sa ulo, eh. Ngayon ko na nalaman. Ayun, ano natin dito. Guys, ko-convert ba to? Oo nga pala, sa bagay, hindi ko lang napansin. Kung ayan yung gagawin natin sa previous example. Sandali lang, hanapin ko muna to para klaro lang po tayo, ha? Hanapin ko muna to, sir. Nabubulo na ako, eh, oh. Okay, so ito yung previous ano natin. So, burahin ko muna to. Ito, medyo nahihirapan ako, eh. Sabi daw yung numbers niya, kailangan naka-radian, eh. Sige, tignan natin yung clue natin. Panorin natin Sir Rick's Archive. Ito yung previous na, questions galing kay Siko. Try na natin magka-radian nito. If mamamali. Try lang, ha? Try and try lang, ha? Kung sakali. Okay, so wala naman po tayong wala naman po tayong letter D, di ba?
3 to, tapos ang B natin is 6. Tapos ang C natin is 5. Tapos hindi natin, 0. Wala. So, amplitude natin, ano ko na to? Na-discuss ko na po yan. Ilan na? Ayan naman tayo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 16. Yan. Tapos, pressure. Ito yung pressure, hindi doon ako nahihirapan eh. Pressure, 6x minus 5 is equal to 0. 6x minus, equal, transpose sa kanan, 5 divided by 6. Sige, try na natin magka-radian sec kung tama. 5/6 degree? Are you sure? Hindi ko rin alam eh. Ayun po, sir. Kaya kaso, kailangan naka-radian. So, try na natin magka-radian. So, gamitin natin yung calculator. Kunin natin yung calculator, guys. Tamad lang talaga ako. Okay. Kailangan naka-radian. So, to make sure sa calculator is radian. Rad. Sabi daw, 5/6 rad. Tama ba? 2. Ay, paano to? Degree ata siguro to. Try na natin to. Ang hirap na ito. Ano yun eh? 5/6. Ano ba yun? Try na natin 45 degrees. Yeah. Okay, try na natin fraction. 5/6. Naka-degree yan. Sabi niyo po, kailangan naka-radian yun eh. Kailangan naka-degree. Shit. Ay, di na kaya. Ay, hindi ko na kaya convert. Tanungin niya na lang. Ang problema, sir, hindi po siya magkaka-whole number. Paano to? What the meaning of this? Sandali lang. Kaya natin to. Kung kakayanin. Kailangan naka-degree yan. Syntax error, wala. Ayaw ko na. Hindi ko ba na calculator ko? Ayaw eh. Hindi. Fraction, kailangan naka-whole number. Hindi ko kakayanin ng degree to. Wala, hindi kaya to eh. Wala na. Sige, pwede kayo mag-explain. Kung magtanong po kayo, wala, ayaw na eh. Naging fraction na. Wala, so wala. Di ayaw. Wala tayong magagawa. Okay, balik muna tayo sa another example po tayo, guys. Hindi kakayanin yung radian eh. Naka-fraction na siya. Ano yun? Ano yun, ay? Okay, another example, guys. Okay, gayahin na natin yung naka-degree nito. Okay, yeah, ito na kasi yun eh. Try natin to. So, hindi ko na nasagutan to. Brahin ko muna to. Okay, another sample. Ito yung may matindi to.
May pahin na po. So, y is equal, ganyan yung tuta ko. Binukulong kasi. So, 2 sine times 2x plus 5, value of 5 over 3. Minus 2. Yan. That's good. Lapit sa camera, Marian. Lapit. May sa inyo maiwagang whiteboard. Okay. So, halos kompleto na. So, A natin is 2. B natin is 2. Tapos, ang C natin is negative 5 over 3. Kailangan may isama natin yung 5 value. At D natin is negative 2. Halos kompleto na. Ganun lang kasimple. Amplitude natin, absolute value of 2, which is the 2. Tapos, ang periodic, 2 pi over absolute value of the B natin, which is the 2. Ganun lang kasimple. 5 or 180 degree. Okay. Tapos, yung phase shift, ang phase shift natin is 2x plus 5. Kasi kailangan naka-radian yan. Hindi naman pwede hindi. Eh, nagkaka-allergies po sila sa mga radian. Wala po tayo magagawa doon. Pwede niya i-convert, di ba? So, 2x minus is equal to negative 5 over 3. Divide po sa 2. Done. Babalik na rin natin ang 5 over 3 times 1 half. Kasi reciprocal ng 2 over 1 is 1 half. E di, negative 5 over 6. To the left. Yan. To the left yan. Oo ba? Okay na. Tapos nun, ano pa ba? Vertical shift. Di yan pwedeng mawalang vertical shift. Vertical shift. Ano vertical shift natin? Since negative 2 yan, down yan. Pwede ganyan, pero sa akin, magaganyan na lang po. Vertical shift plus amplitude. Vertical shift minus amplitude. Or, teka lang, ipapaliwanag ko maigi yan. Sa vertical shift. The organic chemistry ko yung pinapanood kasi share po tayo. Ngayon ang aso, no? Kaya pagpasensya na ang aking tuta, negative po. Kawawa naman yung tuta ko. Or pwede naman gawin, vertical shift is negative 2, downward. Ayan na nga. So, ano natin, vertical shift natin is equal to negative 2 is the down. Down. Kasi, pababa. Para sa akin, meron na papanood ko sa YouTube, may down and up kasi pag positive up, pag down is the negative, okay? Para sa akin, burahin ko na kasi wala isa-isa nito. So, sanayin ako sa ganito. Tapos yung exhales, P over 4, ano yung periodic natin? So, 5 over 4. Then may sagot. Yun lang. That's all. Tapos, ano pa ba? Huwag kakalimutan pag yung periodic guys, yung periodic natin. Per 1 period or 5 key points. Yan. Okay. Phase shift plus, ano yung phase shift natin? 5. Tapos yung phase shift. Yung periodic. Ano yung periodic? Mali pala. Yung phase shift natin is negative 5 over 6 plus yung periodic natin. Ano yung periodic natin? Plus 6. LCD yan Negative 1 over 6 plus 1. So, pwede multiple process, pakala kayo. Hindi negative 1 yan. So, 6. Hindi ano na. So, 5 over 6. So, yung magiging sagot niya will be the 5 over 6. Yan.
Yan ang sagot natin. Yan, that's it. Asa na ba ako? Yan. So, yung kakalimutan ng domain and range natin, dito na lang. Hindi na magkasya. Yan. Ko, ano yung tuta ko? Medyo mahina yung tuta ko. Nakakulong ko sa kulungan. Kasi lumalabas siya. So, y is equal to 2 sine of the 2x plus 5 over 3 minus 2. Okay. Since ano yan, may vertical ano na natin, so nasa negative 4 yan. So, right here. Wait lang. So, since yung ano natin, yung phase shift natin ay negative, dapat niya nasa labas yan. So, negative po tayo, di ba? Kailangan pababa yan. Turong natin to. Dito ang negative pi over 6. Siya yung nagiging initial po yung phase shift natin. Kawawa naman yung aso ko. Ang ingay kasi ng bayan. Ilan na? Ito yung negative 1. Zero yun, diba? Negative 1, negative 2, negative 4. So, broken line po yung magiging ano natin. Tapos, 0 po. Dito na lang. At yung given natin, which is the 2. Yan. Ito. So, yan natin. Para makuha mo itong sagot na to, etong sagot na to, ipag-plus mo siya sa exercise natin, which is the pi over 4. Value of pi over 4. So, pag sinimplify, magiging pi over 12. So, mamaya, i-explain ko sa inyo bakit naging ganitong sagot na to. Kasunod, no? Pi over 3. Tapos, nandito, 7 pi over 12. Dito naman, 5 over 6. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. So, may connect po to. Yeah. Nasa labas kasi yung negative kasi to the left po tayo, di ba? O, ganito paliwanag yan. Negative 1 over 6 plus yung exercise natin is 1/4. Kasi pag nilowest mo yan, 24 yan. Kasi LCD ng 4 at 6 natin is 24. So, 6, 12, 18, 24. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Basic math pa lang yan, ha? 4. Negative 4. 6. 2 over 24. Pag nilowest them, 1 over 12. So, yeah. Bahala na kayo sa buhay. Yung sagot dito, bakit naging 5 over 3? Ganito yan. 112 plus 112 plus yung excess, 1/4, diba? Hirap, no? 12, 24, 12 na siya yung malaki, diba? 3. Para may maging something for 8, 12. No, wait lang. Yan, ano ko dito. So, 4, 8. Tama, so lowest time is 1 over 3. Ito na yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Pagpatuloy nyo, basta make sure, yung sagot niya, para makuha mo dito, sagot nyo dito, plus yung exits natin. Ganun lang. Okay, since ito. Ito yung maging 0 natin, broken line muna tayo, ha. Nininaw ko lang kasi para, yan. Alam gagawin natin, sign yan, ha. Pag sign yan, ay nandito. Dito. Kasi negative. Yan.
Dito. 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 Diba? Ayusin ko yung writing ko. Yan, tama ba? Parang bundok-bundok lang nila. Okay na. So, tapos na. That's it. Yun lang yun. That's it. Ito yung maging itsura natin. And since meron na po tayong intersection, nadagdagan natin yung tatlo nito. So, nagko-cross po siya ng x-axis yan, guys. So, ito yung domain natin, guys. Domain natin, ganun pa rin. Wala namang pinagbago. Kasi always remember, kapag domain ang sine, cosine, negative infinity at positive infinity or R na lang for the real numbers. Ang range natin, since binago yung range natin, ay 0 teka lang. Ano ba mauna? Negative 4 kasi siya yung maging number lang. So, negative 4, 0. Or, yung tawag nila, y is the negative 4 is less than or equal to y is less than or equal to 0. Those spaces. Diba? So, maximum natin, guys, ang maximum natin, so yung pinakamataas, marami namang maximum dito ito. So, ang maximum natin will be the 5/12, 0. At yung minimum natin, ano ang minimum natin? Since bababa to pa-curve yan. So, ang minimum na natin ay, which is the negative 5/6, negative 2. At intercept natin, di na magkasya, intercept natin. So, ang intercept natin will be the 5/12, 0. Ayusin mo naman ang sulat mo yan. Tapos nun, teka. Hindi malayo dito. Yan ko pa. Ika may 5/6 plus 1/4. 24. 6, 12, 18, 24. Or yan. 26. 26 over 24. Divisible by 2. 1, 3, 1. 13/12. Ano kasi prime number kasi yung 13. Ano, so, di makita. So, 2 tapos 3 tapos ano. Wala na tayong magagawa. So, 13/12. 13/12, 0. And, ang hirap Paano ko pa ako sa gitna? Pamaklo ko lang dito. Yan, dito. Tapos ganyan pa. Tapos, ganyan. Yung pangatlo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero sasagutan natin to, yung ganyan yung pinakadulo. Hirap Hirap mag-discarte. 13. Compute din natin to. (16/12). Hindi ano na to. Hindi ano to. So, 4 yan and 3/4, 30 yan. Hindi din dinudulo ko to kasi baka mamaya ano pa to. Hindi na cash So, 4, 5, 4, 3. Ito naman, guys. Hirap makagets Wala ka, munti ka na. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. So, 4 times 4 is 16. 12 divided by 3, 4 times 4 is 16.
3. 19 over 12. Wala, no? Kasi, ang 19 kasi is the prime number. Hindi na ito kayang, i-compose or i-factor out. Or i-prime factorization. Wala na. Wala na, sagot na to eh. 19 pi over 12. Gusto mo naman. Yan, ito. Teka, wait lang, saglit lang. Yung pinakadulo, 19. Yung 1/4. 1/4. Ilan? 12, 19, or 8, 12. So, 3. 22. Hindi, ano to? 2 over 11 siguro to eh. Parang hindi naman, parang malabo ata to. So, divisible by 2 yan. So, 11 over 6. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 11 over 6. Ito, 11 pi over 6. So, kinukuha, pina-plus-plus ko lang siya. Hindi na kasya eh. So, ito yung magiging natin. So, 11 pi over 6, 0. Yan. Pag inano muna natin ng brand, bahala kayo sa buhay nyo. I-cutting ko to. Ganyan kayo. Yan. Tapos, asan na ba ako? Nakakalipang minsan, no? Yan. Iano ko na to. Hindi na kasya kailangan na na-enter sa 3 lang yun. 3 lang. Okay, may tanong kayo dito. Ingay ng aso. Try natin na para makasikip. Wait lang. Ayusin ko muna to. Ay! Meron pa. Hindi pala yung ganyan. Yeah, ayusin ko muna to. Hindi pala 11 pi over 6. May kasunod pa. Ang kasunod nito sa pinakadulo, since hindi na magkasya sa board ko, ito yung pinakadulo. 11 over 6 plus 1/4. 24 yan. 4. 44 plus 6. 4 times 6 is 24. 6. 50 over 24. Wait lang. 6, 12, 18, 24. Okay, tama. 24. Ding, halika! Ito, divisible by 2 yan. 2 ito. 25 kasi. 25 times 2 is 50. 25 over 12. So, yan yung magiging natin. Hindi na, malamig tubig. 25 over 12. Hindi na kaya ba't na mag-divisible. Kasi, wala tayong magagawa. So, ito yung final answer natin. May tanong po kayo dito. Sino yung magiging natin? 25 pi over 18. Hindi nakasya sa board ko, ha? Papahingin nyo dito yan. Ang ingay ng aso? Tiya, Yes. O, yan. alis na kami. Saan punta nyo? Sa level. Sa dali! May pera ka? Pawid. Kasi, wala ka naman pala pera eh. O. Meron Ulitin ko na lang para, Hindi ka nga dun eh. Ayan, ito na. Continuous kasi ang wave niya kasi wala siya katapusan. Periodic kasi yan eh. Ila. Sige siya.
Wang, 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 wang. Oh. Okay na, oras na. 5:35. So, 6 o'clock mag-live na po ako. Matatapos na tayo niyan. Ano yung aso ko? Parang ano to? Ay, yung aalugin. Okay na. Pagpasensya ba ng aking white boy kasi magulo. Magulo siya. I-intercept yung mga yan. Haba, no? Mas mahaba pa yung sa prosesyon. Yun lang. Intercept na. Isa, dalawa, tatlo. Ilang pa to? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Tatlo na lang itong mga to. Brahin muna to, ha? Sige, ang eraser. Panibagong ano muna tayo, ha? Panibagong sample. Okay. Oh. Ako yung kayo yung guys sunog. Hindi. Pulis yan. Hindi. Hindi po. Sunog lang yan. Okay. Dito, Saan yung sunog? 6 o'clock mag-live na po ako, guys, ha? Doon sa ba? Sa kuya ka. Harap sa camera, Marian. Kuya ka. Panibago. Y is equal to 4 cosine of the 3x minus 3 value of pi or 5 over 2. 3 pi halves. 1 plus pi is plus 3. Yeah. Okay. That's all. Sa 11 yung sunog. Ang A natin is 4. Ang B natin is 3. Ang C natin, change na sa inyong negative. Maging positive yan. 3, 5 over 2. Tapos ang D natin is 3. Hugas muna ng kamay dahil. Ito na siya, guys, ha? Ganun lang yung simple. Naka-general na po yan. Kompletong-kompleto na yan. So, yung amplitude natin is absolute value of 4 is 4 lang. Tapos yung periodic, 2 pi over absolute value of 3. Kasi di yan. Unas ka. Ganun lang. So, itong per 1 period per 5 points. Hindi may sulat ko. Parang mabay yata sulat ko. Parang sulat doktor eh. Parang sulat doktora. Pasensya mo yung sulat ko kasi. Kasi bakit naging 5 key points? Kasi kailangan yung x-coordinate natin. Tag-5 pa yung values kada 1 period. At pangalawang period, 5 points pa rin. Pwede nyo pagpatuloy. Kasi ang graph dyan to the wave is the continuous kasi tuloy-tuloy siya. Phase shift. Three x minus 3 pi over 2 is equal to 0. So, ano na? 3 pi over 2 divide goes by 3. Isipin nyo na lang, ano yan, 3 pi over 6. So, yan, gawin natin ito. That's issue. Eh, lowest term natin yan. So, ang lowest term natin is 5 over 2 or 90 degree. Yeah. Tapos yung
na vertical shift. Vertical shift plus amplitude. Vertical shift minus amplitude. Vertical shift. Ang ingay. Vertical shift natin 3 plus amplitude is 4, diba? 3 minus 4. Yan. 7 and negative 1. Ganun lang. Tapos ang exercise natin, ang exercise natin, P over 4, diba? So, yung periodic natin is 2 pi over 3 all over 4. Pag sinimplify natin to, balik tayo na sa utak mo, Marian. Magiging ano na siya, magiging 2 pi over 12. Or tinatawag na 5 over 6. Interval. Yan. Interval lang. At lang niyo kakalimutan kapag yung ano natin, phase shift natin, since ano yan, minsan to the point kasi ayaw nila ng ganito, kailangan naka-region to. 2 pi. So, to the right yan, to the right. Kasi baka mamaya yung 2 pi, 2/3 natin. So, 2 pi over 3 times na. Factor up pa to. Pwede naman ayanan natin to. Ano ba yung factor 3 na ganito? Pwede naman. Pero diretsong ano to. So, 120, are you sure? O 120 to, ito yung sagot natin, 120 degree. Yan. Saan ba kinukuha ang 120? Convert radian to degree. Or kaya, 2 times 180 over 3. 120 degrees po yan. Ginalong stem pa yan. Minsan to the point, sinabi ni Miss Archer, kailangan naka-radian po yung phase shift natin. Okay, so, phase shift, ang phase shift plus, ang phase shift natin is 5 over 2. At yung period natin ay 2 pi over 3. Mahirap yan, ha? So, 2, 4, 6, 3, 6. So, 6 yan. So, 3 pi. 4 pi. Yan. So, 7 pi over 6. 7 pi over 6. Yan. Okay na tayo dito, ha? Di lang. Di na magkasya sa board natin. Wala na tayong magagawa. So, ano yung magiging graph? Ito. Malapit na mag-6, guys, oh. Medyo maingay yung aso. 7 to, di ba? So, y is equal to 4 cosine of the 3x minus 3 pi over 2 plus 3. Okay, so aayusin natin to. 7 kasi yung magiging positive. Nasa labas to mga to. To the right kasi yan, positive yan, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yan, 7 to, at yung negative 1. Negative 1. At yung ano natin, yung vertical shift natin, yung value, which is the positive 1. Broken line to like this. 7. At yung 1 natin. Yan. Okay na ba? Nagets? Ako ba? So, mag-umpisa
mag-umpisa po tayo doon sa pre-ship natin. Pre-ship siya yung mauunahan. So, yung pre-ship natin sa unahan, 5/2. Hindi nakasya, 5 halves. Tapos i-add mo yung interval, ha? 1/2 plus 1/6. 1/6, hindi magiging 2/5/3 o 2/3. Or kaya naman, kasi pag, magiging periodic natin 2/5, is, i-divide mo sa i-divide mo sa 1/2. O ilan yun? 2/5/6. O maglo-lowest lang ka pa, di 5/3. May 5/3 ba tayo? Parang may mali ata dito. Sandali, parang may wrong turn ako dito. Parang di yata apply dito sa half na to eh. Sandali lang, wait lang. Mamaya na lang, ha? 2/3 plus, interval is 1/6 is 5/5. Over 6. Naman, 5. Kasi 5/6 plus 1/6 is 5. Tapos, 7/5/6. Pero parang may kulang pa. Kaso 5 lang po talaga to eh. So, 1, 2, 3, 4, 5. At yun yung magiging sagot natin to. 1 second to mga to. Yan. 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 Kaya na. Ayusin mo naman yung graph mo. Makita naman picture natin eh. Okay, since yan na positive yan, ano naman muna natin? Cosine yan ha. Kasi sa priority si cosine, kung yung amplitude natin is 4, pero ang problema may positive 3. So, since yan ganyan, magiging 7 na to. Yeah, get to substitute. Okay na. Batak na tayo sa mga ganito na to. Yan. Yan. Ito yung natin, final answer natin. Kung gusto mo dagdagan natin. 7/6 plus 8/6. 8/6 or 4/3. So, 4/5 hindi kita. 4/5/3. Kasi ang lowest na 8/6, 2/6, tapos 4/3. Yan. Okay na, hindi yung maging bundok natin. Ganun lang siya. Yan, huwag natin sa camera, Marian. So, yung dominant range natin, mamaya na lang. Ito yung maximum natin. Kailangan makita ng mga teacher niya. Maximum natin, since yung maximum natin, patas yan, ay magiging 5/2,7. Tapos yung minimum natin, ano oras na? Ay, malapit na mag-end live. Ang minimum natin, since marami yung minimum natin, ay 5/6, -1. Ang intercept natin, guys, wala tayong intercept, so wala. So, mag-domain and reach po tayo. So, domain
ay palagi na lang negative infinity to positive infinity or R. Tama ba? Double check ko nga to. Hindi to a-apply sa totoong buhay pag ganyan eh. Ating bato. Yung 7/6 yata. Hindi a-apply. Wala to. Ibang technique na to. Tapos yung range natin. Since ang range natin, yung may vertical shift natin guys, ay negative 1 mauna kasi sa number line, negative to positive integers. So, negative 1,7 close bracket pala, I'm sorry. Open bracket, negative 1,7 close bracket or inequality ang ingay piyesta dito, no? Y such the y is the negative 1 is greater than 2 or less than 2y is less than or equal to 7 close braces. Yan. Final answer na to. Ayan. That's it. Natapos na natin ang live, guys. Yun lang. That's it. Nakaraos din. Yun lang. Okay, so after ako mag-end live, i-download natin sa TikTok at download ulit sa YouTube. Okay, sa Lunes na po tayo pagpatuloy ito. Ibang discussion na po to. Graph po yung given, pero sasagutan niyo kung ano yung amplitude, maximum, minimum, periodic, and anything na panood ko sa YouTube. Okay, kung pwede yung screenshot ko lang. Okay. Yan. That's it. Nakakapagod mag-compute ng ganyan, no? Parang bundok na kasi to. Yan lang. Okay, ingat kayo at magandang gabi po sa inyo lahat, guys. Kaso lang, 6 o'clock po ako mag-end live, guys. Kaya mag-ano naman na tayo, guys. Yan. So, thank you sa pag-ano ko ng heart react. So, kung sino ka man, thank you. At thank you sa pagsan ng badge. Wala yata nagsasan ng badge na yun, guys, no? Hindi ko alam kung magre-relive ako kasi magkikipagkwento lang po tayo, ha? Linggo po wala po tayong live kasi pahinga. Late ka na po. Gian Almores. Tapos na ako mag-live. Pwede nyo panoorin sa YouTube. Ida-download natin yan, guys. Sila. That's it. O, paano? See you sa next live, sa Lunes, ha? Okay, ingat kayo at magandang hapon at malapit na magandang gabi. Ingat kayo, ha? Huwag kayong magkasakit kasi taglamig na nga na yun. Bye-bye po. Mag-aral kayo mabuti. Okay, magpahinga muna kayo. Bye-bye po. Kailangan ko na magpahinga, ha? Yun lang. 38% ako. Bye-bye po. Bye-bye. Sana may natutunan. Yun lang. Bye-bye.